Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dra, Ligaya Santos, at ngayong araw ay susuriin natin ang paksang bakit mahalaga ang protina para sa iyong kabataan at kalusugan. Ang maagang paktanda ng hisura o ang madaling pakapagod ng katawan ay maaring hindi lamang dahil sa kakulangan sa tulog o stress. Maaring ito ay dahil ang iyong katawan ay matinding nagugutom sa protina nang hindi mo nalalaman. Ngayon, alamin natin kung bakit ang protina ay isang mahalagang susi na nagpapasya kung ikaw ay mananatiling bata o kukupas kasamang panahon. Mahanda para sa isang katotohanan na maaring magpabago sa iyong kinakain ng tuluyan. Marami ang nakatuon sa mamahaling skincare o sa mga treatment na nakakahalaga ngang libu-libong piso, ngunit nakakalimutan na ang pinakapangunahing pundasyon bawat selula sa ating katawan ay protina. Kung ang nga ladrilyong ginamit sa paggawang ng bahay ay mahina o hindi sapat ang kalidad kahit gaano pa kaganda ang pintura sa labas, handa pa ring gumuho ang istruktura ng bahay. Ngayon, nice, kung anyayahan ang lahat na subukang suriin kung ang ating katawan ay nakakakuha ng sapat na kinakailangang sustansyang ito bago pa man dumating ang senyales ng pagtanda at tayo ay hindi na makapahanda. Alamin natin ng sabay-sabay kung paano gumagana ang sustansyang ito sa ating balat at mga organo. Pagdating sa balat, pamilyar na siguro ang marami sa salitang collagen, tama ba? Ngunit alam mo ba na ang collagen ay isang uri ng protina? Kapag kulang tayo sa protina, automatikong binabawasan ng katawan ang produksyon ng collagen. Ang resulta ay ang pagkawala ng elasticity ng balat, pagsisimula ng mga wrinkles, malalim na linya, at pagiging malambot ng balat na ayaw nating mangyari. Bukod dito, tumutulong din ang protina na mapanatili ang moist sa balat upang magmukhang hydrated. Kung kulang ito, ang balat ay magmumukhang tuyo, magaspang, at walang buhay. Subukang obserbahan na kapag kumakain tayo ng sapat at dekalidad na protina, ang ating balat ay magkakaroon ng glow at magiging mas makinis kaysa sa panahon na puro carbohydrates o asukal lang ang kinakain. Dahil ang asukal na ito ang sumisira sa strukturang protina sa balat sa pamamagitan ang prosesong tinatawag na glycation na nagiging sanhi upang maging malutong at madaling masira ang ating balat tulad ng tinapay na sobrang tagal na luto. Kaya, ang pagkain ng sapat na protina ay parang natural na pagdaragdag ng filler sa ating katawan nang hindi na kailangan ng karayom ng doktor. Ito ay tunay na pangangalaga mula sa loob palabas. Ang pinakanakakatakot na epektong kakulangan sa protina habang tayo ay tumatanda ay ang paglit ng kalamnan o muscle atrophy. Marami ang maring mag-isip na ayos lang ito dahil hindi naman nila gustong maging maskulado, ngunit ang kalamnan ang pinakamalaking pampasunong enerhiya sa ating katawan. Kapag nawala ang kalamnan dahil ginagamit ng katawan ang protina, masisira ang ating metabolismo. Habang tumatanda, kapag mas kaunti ang kalamnan, mas madali tayong tataba at ang katabaan na ito ang nagpapabilis ang pagtanda. Bukod sa hugis ang katawan, tumutulong din ang kalamnan na suportahan ang ating istruktura upang magmukhang matikas. Ang magataong may malakas na kalamnan ay magmumukhang maliksi at mas bata kaysa sa kanilang edad. Ito ay mapapansin sa kanilang postura at balanse.
Kung kulang tayo sa protina, ang katawan ay magmumukhang malata at walang hugis. Kahit hindi malaki ang timbang, mataas ang porsyento nga taba na nagiging sanhi upang mamuha tayong mas matanda sa ating edad. Kaya, ang papapanatiling ang kalamnan ay katumbas ng papapanatiling ang kabataan sa mahabang panahon. Huwag hayaang mawala ang kalamnan kasama nga lumilipas na panahon. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa enerhiya. Naramdaman mo na ba na madali kang mapagod kamakailan? Konting galaw lang? Pagod ka na? Maring ito ay senyalis na kulang ka sa protina. Mahalaga ang protina sa pagbunga, hemoglobin, na nagdadala ng oksigen sa buong katawan. Kung kulang ang oksigen na nakakarating sa mga selula, lagi tayong makakaramdam ng antok, magiging tuliro ang utak, at hindi magmumukhang sariwa. Karamihan sa mga tong mukhang sariwa at bata ay mayroong labis na enerhiya at magandang sirkulasyon ng dugo. Ang pagkain ng protina sa almusal ay makakatulong na pasiglahin ang katawan at mabawasan ang panyanay na kumain no merienda sa pagitan no menakainan. Ito ay kaibasa, almusal na puro karbohidrates na magiging sanhi upang mag-iba-iba ang level ng asukal sa dugo at mapagod tayo sa umaga. Ang pagkakaroon ng stable na enerhiya ay makakatulong upang magmukhang maliwanag ang balat dahil hindi masyadong stressed ang katawan. Ang stress ay isa sa pinakamalaking kalaban na nagpapabilis ng ating pagtanda. Kaya, ang pagkain ng sapat na protina ay makakatulong na protektahan tayo mula sa pagkapagod na dulot ng stress. Subukang tingnan ang dulo nga iyong makuko at buho. Ang dalawang ito ang pinakamagandang salamin ng kalusugan sa lumang katawan dahil ang buho at kuko ay halos gawa sa protinang tinatawag na keratin. Kung nagsisimula ka ng magkaroon ng problema sa paglalagas ng buhok, pagnipis ng buhok, o mga kuko na madaling masira at kulubot, iyan ay hiyaw mula sa katawan na nagsasabing kulang na ang protina. Matalino, ang katawan na bawasan muna ang badye sa mga hindi, gaanong mahalagang bahagi upang mapanatili ang pangunahing sistema upang mabuhay. Kaya, ang makinis na buhok at malakas na kuko ay tanda ng isang taong may labis na sustansya. Marami ang bumibili ng mamahaling serum para sa buhok, ngunit nakakalimutan na. Ang ugat ng buhok ay nangangailangan ng protina mula sa dugo upang masustansiyahan. Kung walang sapat na supply sa loop, hindi gaanong makakatulong ang mga panlabas na pampaluso. Ang pagbabago ng pagkain upang makakuhang dekalidad na protina tulad ng itlog, isda o iba't ibang uri nga beans na matatagpuan sa Pilipinas ay makakatulong upang bumalik ang kinang ng buho at lumakas ang makuko sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ang pinaka-ekonomiko at pinaka-epektibong paraan sa pangmatagalan. Ang gutom ay isa pang dahilan na nagiging sanhi upang pumili tayo ng mga pagkain na nakakasama sa kalusugan. Ang protina ay ang sustansya na nagpapabuso sa atin ng pinakamatagal kumpara sa carbohydrates at taba. Kung sa iyong kinakain ay kulang ang protina, madalas kang magugutom at palaging magnanais kumain ng matamis o merienda. Ang ganitong ugali sa pagkain ang nakakangsaning pamamaha sa katawan at nagpapabilis pagkasira ng maselula. Ang chronic inflammation ay ang pangunahing sanhi ng sakit na naunay sa pagtanda at maagang wrinkles. Kapag sapat ang ating protina,
maglalabas ang katawan ng hormones na nagpapabusog na magiging sanhi upang makontrol natin ang ating pagkain. Ang balat ay hindi masisira ng labis na asukal. Ang hugis ng katawan ay magiging stable at laging malusog. Subukang palitan ang pagkain ng tinapay sa umaga ng 2 nilagang itlog at mararamdaman mo ang pagkakaiba sa antas ngang enerhiya at ang pagbabangang gutom ng kapansin-pansin. Ito ay simpleng teknik na makakatulong sa katawan na hindi masadong matrabaho ng husto sa pagtanggal ng toxin mula sa matatamis. Marami ang maring magtaka kung gaano karaming protina ang dapat nating kainin upang maging sapat at hindi mabilis tumanda. Ang madaling tandaang formula ay 1 gramo ngang protina bawat 1 kilo ngang timbang ngang katawan. Halimbawa, kung may timbang kang 60 kilogram, dapat kang makakuha ng hindi bababa sa 60 gramo ngang protina bawat araw. Ngunit kung ikaw ay nag-ehersisyo o nagsisimula ng 40 highs o 50, ang dami na kinakailangan ng katawan ay maring tumaas sa 1,215 gramo bawat kilo. Dahil habang tumatanda, bumababa ang bisa nga katawan sa pagsipsip ngang protina. Kaya, kinakailangan nating kumain ng bahagyang mas marami upang mabawi ang nawawala. Marami ang nag-isip na sapat na ang isang pirasong chicken breast, ngunit sa totoo lang. Ang isang piraso ng chicken breast ay maring mayroon lamang 20,25 gramo ngang protina. Nangangahulugan, ito na sa isang araw, kailangan nating kumain ng iba't ibang uri at sapat sa bawat kainan. Ang patuloy na kakulangan sa sustansya sa mahabang panahon ay ang pagpapahintulot sa pagtanda. Nasakupin ang ating katawan ng nakakagulat na bilis. Pag-usapan naman natin ang kalidad ng protina. Hindi lahat ng uri ng protina ay parehong mabuti para sa kabataan. Ang protina mula sa mga processed food, tulad ng hotdog o karne na masyadong mataba, ay maaring may kasamang sodium at saturated fat na nagiging sanhingang pamamaga at paglubong ng katawan ang pinakamakandang pinakmulan na protina upang mabakal ang pagtanda ay malinis na protina tulad ng isda mula sa malalim na dagat na may omega-3 na nakakatulong sa pagpapaganda ng balat o protina mula sa halaman tulad ng munggo, lentils, at iba't ibang butsil na may kasamang antioxidants. Ang paupapalit-palit na pagkain ng protina mula sa iba't ibang pinakmulan ay makakatulong upang makakuha tayo iba-ibang at kumpletong amino acids. Huwag kalimutan na ang pagkakaiba-iba ang susi sa magandang kalusugan. Kung puro parehong uri lang ang kinakain, maring kulang ang katawan sa ilang bitamina na nakakatulong sa pagsipsip ngang protina, tulad ng vitamin C na napakahalaga sa pagbuo ng collagen mula sa protina na ating kinakain. Ang pagpili ng sariwa at minimal na processed ingredients ang pinakamatalinong pagpipilian para sa mga mahilig sa kalusugan. Isa pang kawili-wiling punto ay ang relasyon sa pagitan ng protina at stress, hormone o cortisol. Kapag sapat ang ating protina, kayang kontrolin ng katawan ang level ng cortisol. Ang hormone na ito ang sumisira sa collagen at nagiging sanhi upang mabilis na tumanda at medjing malata ang ating balat. Kapag tayo ay stress, sinisira ng katawan ang kalamnan upang maging enerhiya. Kung hindi, tayo kumain ng protina upang punan ito sa panahong iyon, mas mabilis na manghihina ang katawan. Pansinin na ang mataong masipag magtrabaho ngunit sapat ang kinakain
nagpapagutom para magpapayat. Kaya, ang pagkain ng sapat na protina ay parang panlaban sa stress mula sa loop na nakakatulong na mapanatili ang eating kasiklahan. Bukod dito, tumutulong din ang protina sa produksyon ng serotonin na isang hormone ng kaligayahan na nagiging sanhi upang tayo ay maging masayahin at mingiti na siyang pinakamagandang pampaganda na nakakapagbabata agad ng isang tao nang hindi gumagasta ng anumang pera. Nangangailangan din ang immune system ng maraming protina. Ang mga antibodies na lumalaban sa mga mikrobyo at foreign substances ay gawa lahat sa protina. Ang maataong kulang sa protina ay madalas makasakit at mas matagal bago gumaling at sa bawat pagkasakit natin, nakakaroon ngang pakasira ang katawan at mabilis na nagmumukhang matanda. Ang pagkakaroon na malakas na immune system, ang pundasyon, ang kabataan dahil hindi na kailangang gugulin ng katawan ang enerhiya sa pag-ayos ng madalas na pinsala o impeksyon. Isipin ang katawan bilang isang siyudad. Kung mahina ang hukbo, madali itong masisira at magmumukhang luma. Ngunit kung malakas ang hubo, mananatili ang kagandahan at katatagan ng siyudad sa mahabang panahon. Ang protina ang pagkain ng hukbong iyon. Ang pagkain ng sapat ay pamumuhunan para sa isang hinaharap kung saan maaari ka pa ring mamuhay ng buo ng hindi naalala sa mga sakit na kaakibat ng pagtanda. Ito ay tunay na pagpapanatili ng kabataan sa antas ng selula. Ang timing ng pagkain ng protina ay may epekto din sa pagtanda. Marami ang madalas kumain ng maraming protina sa hapunan lamang, ngunit sa katunayan, limitado lamang ang pagsipsip ng katawan ng protina sa bawat kainan. Ang paghahating ng protina sa lahat ng tatlong kainan ay nagbibigay ng mas mahusay na resulta, lalo na sa almusal, kung saan ang katawan ay walang nakuhang sustansya sa buwang magdamag. Ang pagdaragdag NAE protina sa umaga ay makakatulong na itigil ang proseso ng pagkasirang kalamnan at egit na simulan ang pag-ayos ng selula. Kung lalaktawan mo ang almusal o puro carbohydrates lang ang kinakain, masisimula ang katawan na gumamit ng protina mula sa kalamnan na magiging sanhi upang mamukha tayong gusot mula pa lamang sa simula nga araw. Subukang baguhin ang ugali na bigyang pansin ang protina sa bawat kainan at makikita mo na ang kasiglahan at pagkabatangang balat sa umaga ay mananatili sa iyo sa buong araw. Ito ay pagsiset ng sistema nga katawan upang maging handa sa bagong araw. Na may kabataan ng tunay, hindi na kailangan pang maghintay ng hapunan upang kumain ng marami. Madalas nating naririnig ang balita na ang pagkain ng maraming protina ay nagpapahirap sa bato. Tama ba? Ngunit para sa mga taong may normal na bato, ang pagkain na sapat na protina ay hindi kasing delikado and inisip. Sa kabaliktaran, ang pagkain ng napakakaunting protina ang mas nakakatakot dahil nagiging sanhi itong pagkasirang katawan sa bawat aspeto. Ang mahalaga ay ang pag-inom ng sapat na tubig upang matulungan ang bato na may labas ang mga dumi mula sa patunangang protina ng madali. Kung sapat ang iyong protina at sapat ang iyong tubig, ang balat ay magmumukhang maliwanag at ang sirkulasyon nege dugo ay magiging napakabuti. Huwag hayaang pigilan ng walang batayang takot ang iyong katawan na makakuha ng pinakamahalagang sustansya. Lahat ay tungkol sa balansa. Kung kumakain tayo ng natural na pagkain, hindi mula sa sintetik na sangkap, mayroon tayong mahusay na mekanismo sa katawan upang pamahalaan ito. Magtiwala sa kalikasan at pakinggan ang tawa na iyong katawan kung ano ang kailangan nito.
para sa pangmatagalang lakas at kabataan. Bukod sa balat at kalamnan, mahalaga din ang protina sa pagpapanatili ng density ngang buto. Marami ang nag-isip na calcium lang ang dapat kainin, ngunit ang istruktura ng buto ay gawa sa collagen na isang uri ng protina hanggang sa 1,3 nito. Kung hindi, maganda ang istruktura ng protina sa buto, walang pagkakapitan. Ang calcium. Ang resulta ay ang buto ay magiging malutong at madaling masira na isang napakadelikadong senyales ngang pagtanda. Ang pagkakaroon ng malakas na buto ay nakakatulong sa atin na magkaroon ng magandang personalidad, hindi nakakuba at maliksi ang pakilos tulad ng mga kabataan. Ang pamumuhunan sa pagkain ng protina mula ngayon ay ang pagbuo ng matibay na pundasyon para sa katawan sa pagtanda upang makapaglagbay pa rin tayo sa buong mundo o makagawa mga aktibidad na gusto natin nang walang problema sa kalusugan na humihila sa atin. Huwag baliwalain ang lakas mula sa loob na may malaking epekto sa ating panlabas na hitsura sa malapit na hinaharap. Marami ang maring makaalala tungkol sa hirap sa pagtunaw na protina, lalo na habang tumatanda, maring bumagal ang sistema ng pagtunaw. Ang solusyon ay ang pagpili ng protina na madaling tunawin tulad ng isda, nilagang itlog o protina mula sa halaman na naluto ng malambot. Maari ring subukan ang natural na tulong tulad ng pagkain, ng pinya pagkatapos, ng pagkain na may enzyme na nakakatulong sa pagtunaw nga. Protina. Ang pagpapagana. Ang katawan na sumipsip nga. Sustansya ng buo ay kasing halaga ng pagpili ng magagandang pagkain. Kung kumain ka ng maraming protina, ngunit hindi mo ito natunaw, ang nga sustansyang iyon ay magiging dumi at magiging sanhingang pamamagangabito ka na masama din sa balat. Kaya, ang pag-alaga sa sistema ng pagtunaw ay isang lihim ng pagiging mukhang bata na nakakalimutan ang marami. Subukang ngumunguya ang pagkain ng mas maigi at huwag uminom ng masyadong maraming tubig habang kumakain. Ito ay makakatulong upang gumana ang digestive juices ng pinakamahusay at makikita mo ang malinaw na resulta ng pagkain ng protina sa lalong madaling panahon. Alam mo ba na nakakatulong din ang protina upang makatulog tayo ng mas mahusay? Dahil sa protina ay mayroong amino acid na tinatawag na tryptophan na siyang prekursor, eniga, melatonin o eng, hormone, eniga, pagitulog. Eng kalidad, eniga, pagitulog ay ang panahon kung saan ang katawan ay pinakamahusay na nag-ayos ng sarili o ang tinatawag na beauty sleep. Kung hindi ka makatulog o hindi ka makatulog ng mahimbing, maglalabas ang katawan ng hormones na nagpapabilis ng pagtanda na sumisira sa mga selula ng balat. Ang pagkain ng sapat na protina sa hapunan, sa dami na madaling tunawin, ay makakatulong upang makatulog ka ng mas malalim at gumising na may sariwang muha at mas bata kaysa kahapon. Ito ang siklone, magandang kalusugan na nagsisimula sa pagkain at nagtatapos sa pagtulog. Ang kumpletong pangangalaga sa sarili ay mabibigay ngang mas malinaw na resulta kaysa sa paggawa lamang ng isa. Subukang obserbahan ang pagkakaiba ng balat sa araw na mahimbing ang tulog kumpara sa araw na kulang sa tulog. At malalaman mo na ang protina ay mas mahalaga kaysa sa enerhiya lamang. Sa huli, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa kagandahan, kundi
Ito ay pagalang sa katawan na ibinigay ngang kalikasan. Ang pagkain ng sapat na protina ay ang pagmamahal sa sarili sa antas ng selula. Kapag malakas ang katawan mula sa loop, ang kumpiyansa at ang aura ngang kabataan ay kusang lalabas. Malalaman mo na kapag mayroon kang malakas na kalamnan, malambot na balat, at labis na enerhiya, magagawa mong mamuhay ng masaya at masisiyahan sa bawat sandali ng buhay. Anuman ang edad mo, ang pagtanda ay natural, ang ngunit maari nating piliin na tumanda ng may kalidad at magmukhang pinakamahusay sa ating sariling paraan. Huwag hayaang pigilan kang dahilan tulad ng oras o kakulangan sa kaalaman na mawala ang pagkakataon na makaroon ng mahusay na kalusugan. Simulan ang pagbabago sa iyong makinakain mula ngayon para sa resulta na mananatili sa iyo sa mahabang panahon. Sa madaling salita, ang kakulangan sa protina ay totoong nagpapabilis ang ating pagtanda. Dahil ang protina ang istruktura ng lahat sa ating katawan. Kung gusto mong magmukhang bata, may enerhiya, at malusog, simulan ng madali sa pag-check ng dami ng protina sa iyong plato mula sa susunod na kainan. Subukang magdagdag ng isang nilagang itlog o isang dakot ng beans at pasasalamatan mo ang iyong sarili sa hinaharap na sinimulan mo ang pangangalaga sa sarili mula ngayon. Umaasa ako na ang impormasyon ngayong araw ay magiging kapakipakinabang at makakatulong sa lahat na makaroon ng malakas at kabataang kalusugan ng sabay-sabay. Kung mayroon kayong sariling teknik sa pagkain na protina o nais magbahagi ng karanasan, subukang magkomento. Huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang iba pang magagandang tips sa pangangalaga sa sarili tulad nito sa susunod na pagkakataon sa aking channel. Sa ngayon, paalam muna ako. Naway makaroon kayong lahat ng isang maliwanag at kabataang araw. Maraming salamat.